This is blank and quick lesson tara bago magpasokan. So ngayon, aralin natin tooth numbering. Sa tooth numbering, meron tayong tatlong klase. Meron tayong universal, Palmer, tapos FDI. Universal, madalas siyang ginagamit sa USA. Then yung Palmer, ginagamit ito ng mga oral pathologist or oral surgeon. Tapos FDI, Federation Dental International. FDI, World Dental Federation. So, ngayon, aralin muna natin yung number 1, yung universal. Tapos, meron tayong dalawang klase dito ng dentition. We have permanent and then we have primary. Yung permanent ay yung sa adult and then primary yun yung sa mga baby. Tapos, sa primary, ang ginagamit dyan is letters lang. Then sa permanent, numbers na. Ngayon, ang start ng bilang natin is dito sa right third molar. So, ito yung right and ito yung left. Bakit gano'n? Kasi nakatingin tayo sa patient, ayun yung POV natin. So, para mas madali siya makita or maintindihan, ayun yung ginagamit. So, ngayon, di ba dito siya magsisimula, bali ito yung 1, then 2, 3, 4, 5. Ang bilang natin is pa-clockwise. Pag ganun. Hanggang dito. Ayan. Sorry, medyo pangit. Ayan, hanggang dito. So, bali 1, 2, 3, 4, 5. Ito 16, 17, 18, 19, tapos ito 32. Kasi complete set. So, sabihin niya natin na, ayun, wala nga siyang third molar or wala siyang wisdom tooth. Kahit na walang ganun yung patient natin, i-consider as 1 pa rin natin to, hindi ito yung magiging 1. Kasi, ang tawag doon is congenitally missing. Para hindi din nagkakalito-lito, ito palagi yung 1 kahit na walang ganun yung patient. So, ayun yung sa permanent. And then sa primary, ganun lang din naman. Walang pinagkaiba lang nila is letter lang yung primary. So, bali, clockwise din siya. Pag ganun, ayan, pag ganyan siya. Tapos, ito yung A, B, C, D, E, F, G. Ayan, ganyan. Tapos ito K, tapos ito T. Tapos, ayan, ganun lang siya. Clockwise. Parang yung natandaan, pag universal, clockwise siya. Tapos ngayon, punta naman tayo sa Palmer. Other term ng Palmer notation is Zygmunt D, kasi ang nag-invento na ito or like naka-discover na ito is si Adolf Zygmunt D. Hindi ako sure kung tama yung pronunciation, pero ayun siya. Ito yung spelling niya. Ito yung nag-invento. Adolf Zygmunt D. Ayan. Siya yung nag-invento niyan. Tapos, eto, medyo naiiba siya dito sa permanent. Bakit siya naiiba? Dito sa universal, ba't naiiba? Kasi eto, may quadrant to. So, ito yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, then quadrant 4. Diba? May apat tayong quadrant. Tapos, eto, hindi na siya clockwise. Magsisimula na tayo sa right central incisor. Bali, ayun din pala, meron tayong dalawang klase ng incisor. Ito yung central, tas ito yung lateral. Ano lang yun? Side topic lang yun. Pero, ayan. Ito yung 1. Dito tayo magsisimula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, pag ganun yung bilang natin, basta palaging tatandaan sa central incisor ang bilang. Yun nandito sa midline. Yung midline, ayun yung naghahati sa dalawang part. So, bali, para ma-identify natin o para ma-identify yung part na kailangan
bunutin o kailangan ayusin is gumagamit tayo ng sign or like yung unit niya. So, bali ang unit niya parang ganito siya. Para siyang file. So, nakadepende yan sa kung saang quadrant. So, kung kunwari nasa quadrant 1, ito yung magiging sign niya. And then, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So, sabihin natin, kailangan natin bunutin yung tawag dito, yung central right central incisor. So, bali, magiging ano niyan is ganyan. Bali, nasa loob yung number. Yung sabihin naman natin is ang bubunutin ay ito. So, bali, ano siya, 1, 2, 3, 4. So, bali, magiging sign niya is ganyan. Tapos, dito naman tayo sa primary. So, sa primary, ganun din naman siya. Pinagkaiba nga lang, A, B, C, D. Letter ang ginagamit dito. So, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Tapos, A, B, C, D, and then E. So, same concept lang din siya. Letter lang talaga yung pinagkaiba. So, kunwari, ang bubunutin natin is itong right central incisor na nasa quadrant 1. Bali, ang magiging sign niya is ganyan. Or like, pwede din siyang, kung ito naman, yung lateral incisor sa quadrant 3, magiging ganito siya. Di ba? Para hindi nalilito kasi ang ginagamit itong sign na to. So, ngayon, last FDI. Sa FDI, permanent muna tayo. So, sa FDI, meron din tayong quadrants pa rin. Bali, 1, 2, 3, then 4. Dito, ang pinagkaiba lang is, diba, dito, gumagamit tayo ng sign. Ngayon, ang gagamitin natin is yung quadrant. So, sabihin natin, ang bubunutin is yung nasa quadrant 1 and then yung wisdom, yung third molar, edi magiging 18 siya. So, bali, yung numbering niyan is, yung unang digit, ayun yung quadrant na doon nakalocate yung ngipin. And then, sa second digit, ay naman yung ngipin na mismo. So, sabihin natin, bubunutin na natin is, nasa third quadrant na lateral incisor. So, bali, 32. Ganun din pala siya. Bali, pag ganun lang din yung bilang niya. Ayun, pag ganun. Halos same lang siya ng nasa Palmer. Sadyang ang ano lang siya, parang combination siya ng universal and then Palmer. Kasi yung may number and then meron tayo nung quadrant. So, ayan siya. Tapos, ito naman, ganun din. Pero ito, ang ito yung naiiba sa lahat. Kasi diba, mapapansin nyo dito, puro letters lang ginagamit natin. Ngayon, ang gagamitin natin, number na. Pero ito, diba, meron tayo ditong 1, 2, 3, and then 4 quadrant. Ngayon, tutuloy lang natin yung number. Bali, 5, 6, 7, 8, 6, 7. Pero, joke lang. Pero, ayun. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Bali, sabihin natin, kailangan bunutan itong K9 na nasa right. Kailangan bunutin yung right K9. Bali, ano siya? 5, 3. Bali, 53. Ganun lang din siya. First digit, yung quadrant. Second digit, yung ngipin na bubunutin. So, ayun lang. Quick lesson lang. Sana may natutunan kayo. Hindi